kapatid, I'm back. Nandito na naman po si Malo del Santos para bigyan natin po ng reaction yung about po kay Ballpoint Man. At yun nga, dinala na nga ni Daddy Frankie, in-invite si Ballpoint Man para po siguro naman kung wala na sila Daddy Frankie at si Ballpoint Man talaga po yung nag-recommend kay Kuya Oliver, kaya po siguro ay dinala na doon si Ballpoint Man para siya na lang ang magtingin-tingin po o parang binigyan niya na ng karapatan na si Ballpoint Man ang magtitingin-tingin pag wala na po sila Daddy Frankie. Yon. Ang inaabangan ko po doon mga kapatid, dahil si Ballpoint Man po talaga nagko-content Kinanay Ansing at talagang may sinasabi si Ballpoint Man about Kinanay Ansing. Doon ko inaabangan kung anong isasalubong po ni Nanay Ansing. Siguro takot din siya kay Ballpoint Man. Di ba? Na awayin niya na talagang matindi po yung sinasabi ni Ballpoint Man about Kinanay Ansing. Pero sa wakas, wala naman sinabi si Nanay Ansing about kay Ballpoint Man, At sinasabihan nga po na wag masyadong garapal kung makipag-usap, lalong-lalo na sa mga sponsor, At wag na yung hingi-hingi, 'di ba? Sinabihan siya na wag nang hingi-hingi at hintayin na lang na kusang loob na bigyan. Tama naman yung sinasabi ni Ballpoint Man. Dahil kung ako po, marami po akong nagme-message sa akin na humihingi ng tulong, pero sa totoo lang po, mahirap tumulong yung sa message lang na hindi mo kilala. Masarap po tulungan yung kakilala natin at yung alam natin, lalong-lalo na kung ikaw ay matagal ko na ng followers na nakakausap kita, nakikilala kita, ay wala, hindi kayo magdadalawang salita. Pero yung kilala nyo lang ako dahil nagsusupport at umihingi kayo ng tulong sa akin, hindi po ako ganun basta-basta nagbibigay. Dahil may experience na po ako mga kapatid, 'di ba? Marami diyan na nagpapanggap, nagpapadala ng mga larawan para lang tulungan. Ako po, please, hindi po ako basta-basta. Lalo na kung, halimbawa, kakilala mo si Ballpoint Man, kakilala mo sila Daddy Frankie na, ito ako, followers ako ni Daddy Frankie, ibibigay ko kay Daddy Frankie. Diba? O ipapadaan ko kila Ballpoint Man. Ganun po ang pagtulong. Pero yung padadalahan nyo ako kung ano-anong mga picture, ay natatakot po ako. Mga kapatid, hindi ako ganung basta-basta tumutulong. At hindi naman tayo ganung kamilyonaryo, 'di ba? Ako tumutulong lang, sumusuporta lang ako kay Daddy Frankie dahil nagugustuhan ko po yung pagtulong, 'di ba? Ganun lang po 'yon mga kapatid. At ito nga si Nanay Ansing, ito naging aral po natin ito about po kay Inday Ukray na maraming nagsasabi na ako daw takot kay Nanay Ansing. Hindi po ako takot kay Nanay Ansing. Baka daw ako ay balahurain din ni Nanay Ansing. No, hindi po ako takot dahil ayoko naman pong mambalahura sa tao. 'Di ba? Mahirap po yung tao na tinutulungan natin tapos makikipagsabayan tayo sa mga comment section. Hindi po ako ganun. Kahit naman siguro ako awayin, hindi naman ako sasagot, 'di ba? Mayroon tayong disiplina, respeto sa sarili. Kaya po kung wala tayong respeto sa sarili natin, paano natin rerespetuhin ang ibang tao? Yun lang po ang pinaliliwanag ko. Kaya po, yung mga nagsasabi sa akin na, Mama Lo, parehas kayo ni Daddy Frankie, wala kayong iniba. Hindi po. Sana po, lawakan natin ang pang-uunawa. Kung kami man po ay nagbibigay sa pamilya ni Kuya Oliver, yun po hanggang doon na lang. Dahil sabi nga ni Daddy Frankie, ang pagtulong kay Kuya Oliver, hanggat nandyan sila na hindi natatapos ang pabahay niya, normal po yan na ibablog at ibablog po yan. 'Di ba?
para maging transparent. Pero, kagaya namin pong mga nagsusuporta, minsan po talaga, mga kapatid, ito ang sasabihin ko. Yung mga sinasabi ng mga tao, panglalait kay Ansing, kung ano-ano ang mga sinasabi, minsan po kami naaawa. Dahil gano'n na nga ang kalagayan ni Ansing, lalaitin pa natin. Nasaan doon po yung awa natin? 'Di ba? Yung respeto natin sa sarili. Lalong-lalo na po kay Daddy Frankie. Dahil si Daddy Frankie po, nakikita niya kung ano po ang kalagayan ni Ansing. 'Di ba? Kaya ang masasabi ko po, mga kapatid, yung blessing na doon natanggap ni Nanay Ansing galing sa mga sponsor sa Rise Above, sa kumari kong Tita Anies, ako po ay saludo. Dahil po, minsan, sa inis nating kinanay Ansing, pag narinig natin yung mga sinasabi niya, para po tayo po din na nakukonsensya. Dahil nga, ang kahirapan ng buhay, kaya nagkakaganyan po sila. Dahil po sa pamilya. Hindi nyo ba yung realidad sa buhay? Yan, uutal na po ako. Yung realidad po sa buhay. Di ba minsan yung magnanakaw? Nagnanakaw sila dahil yan po sa pamilya, no? Alang-alang sa pamilya nila, kung wala naman sila talagang mapapagkunan dahil mahirap nga po ang buhay dyan sa Pilipinas na maghanap ng trabaho. Minsan kasi, papasok ka ng trabaho, walang tatanggap sa iyo. Lalong-lalo na po kung wala kang pinag-aralan, di ba? Lalo na po kung ikaw ay wala talagang pinag-aralan at matanda ka na, wala po tayong tatanggap. Kaya, paano po ang pamilya? Di ba? Dito ko po yung naiisip po, yung kahirapan ng buhay. Di ba po? Yung may nagnanakaw, minsan nakukulong sa magnanakaw. Kaya, tayo po mga malawak na mga tumutulong, dapat po lawakan natin, naiintindihan natin kung ano po ang sitwasyon ng hirap ng buhay. Di ba? Ako kasi po, naranasan ko po ang naging mahirap. Kaya po ako, hindi ako basta-bastang manghusga doon sa mahirap, lalong-lalo na dito kinanay Ansing. Di ba po? Sana po yung mga viewers natin, followers ni Daddy Frankie, huwag na tayo magsasabi na hindi na kita panonoorin Daddy Frankie dahil si Ansing na lang lagi. Para sa amin po, nasasaktan din po kami na ganun ang sinasabi nyo na kung totoo po kayong followers ni Daddy Frankie, sana po kayo ang kauna-unahan na makakaunawa kay Daddy Frankie. No? At nasasabi ko po talaga ito, mga kapatid, bilang nagsusuporta po sa team ni Daddy Frankie. Kaya po, bilang content creator, naiintindihan po namin. Kaya, pinaliliwanag po sa inyo ang sitwasyon. Diba po? Kasi, hanggat po nandyan si Daddy Frankie sa pamilya ni Kuya Oliver, makukontent po na makukontent si Nanay Ansing. Diba po? At Kuya Gigi. Diba? Ngayon nga po, mayroon na naman po akong nakibabasa na si Kuya Gigi daw, nagagalit kinoon kinanay Ansing dahil nga daw po pinag-iinteresan ang bahay ni Kuya Oliver. Ngayon, narinig din ni Daddy Frankie na sinabi ni Kuya Gigi na gusto niyang ipalit yung bahay niya kay Oliver at siya doon ang titira. Diba? Anong iniba kay Ansing at kay Kuya Gigi? Na? Panoorin niyo po yung vlog ni Daddy Frankie, yung upload niya, yung premiere niya na si Kuya Gigi gusto rin ipalit dahil si Oliver daw gusto daw doon sa bahay niya. 'Di ba? Oh. Ako dito sa sitwasyon na ito, wala akong tulak habigin
Dahil talaga napakaganda po talaga yung bahay ni Kuya Oliver. Kaya ako, kay Daddy Frankie po, saludo po ako kay Daddy Frankie na kahit po maraming aberya, tinapos niya talaga. At maraming salamat po sa mga sponsor na tumulong talaga kay Daddy Frankie. 'Di ba? At salamat din sa aking inaanak na nagbigay ng dining table, nagpadala kay Daddy Frankie. Pero hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan kasi po ay ayaw niya pong ipaalam kung ano ang pangalan. Ano po, marami pong salamat at please support po natin Daddy Frankie at ang kanyang team, Aling Rochelle Vlog. Siyempre po naman, huwag niyo pong kalimutan ang Malu de los Santos. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Happy Sunday po mga kapatid. We love you! Bye-bye po!